Isang napakagandang araw po sa inyo lahat, Kapadyak e-bike po ito. Ngayon nga po pala, mag-usap-usap po tayo tungkol po sa electric bike na ginagamit natin. Ayan. Pag-usapan po natin kung paano po ito gamitin ng tama. Specific po yung video na to para lang po dun sa, sa mid motor. O yung pong motor na naka-install dun sa gitna ng bike natin. Iba po yung, yung hub motor na naka-install dun sa gulong sa harapan, kundi man po dun sa likod. Ayan. So ngayon po, focus lang po tayo sa mid motor, yung nasa gitna. Kasi po magkaiba po yung paggamit nila. Mas komplikado po itong mid motor. So pag-usapan po natin 'yan. So ngayon po mga kapadyak, ang gagawin ko po ay magbabike lang po ako dun sa taas ng ng medyo parang bundok dito para dun po tayo mag-usap-usap kasi napakaganda ng view doon. Tingnan niyo po. So ayan mga kapadyak, nandito na naman tayo sa sa napakatarik na daan dito na palagi namin binabaykan. So ngayon nasa third gear ako, tapos ang assist ko dito 5. Tingnan natin. Napakataas nito, grabe. Lalo na to, yung parte na to. Ayan. Yung nabike natin na yun na mataas. Sobrang tarik nun mga kapadyak. Grabe. Ayan mga kapadyak, grabe. Nandito na naman tayo sa pinakataas dito. Tingnan nyo naman. Yan, tingnan nyo yung mga building yan. Grabe, napaka nandito tayo sa pinakataas. Ayan. Tapos easy lang yan sa bike mga kapadyak. Ayan. Ngayon nga po pala mga kapadyak, kaya nga po pala ako gumawa ng video dito. Kasi nga gusto ko sanang pag-usapan natin yung paano ba gamitin talaga tong mid motor, BBS HD, BBS 02, Tongsheng DM01, DM02, ganyan. Yung mga mid motor. Paano ba talaga natin maaalagaan yan na hindi agad masisira? Kasi nga, siguro narinig nyo na ito ng mga ilang beses na yung mid drive, ang pinaka talaga yan, sirain ay yung kadena. Lahat ng mga component dyan sa drivetrain mga kapadyak. So yan yung pinaka madaling masira sa mid motor. Para sa akin, hindi naman talaga masisira yan kung kung maingat kang gumamit. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga tips, ganyan, na kung ano ba yung maganda nyong gawin para hindi kayo masira ng ng mga components sa bike nyo, lalo na yung kadena. Ayan. Kasi ako mga kapadyak, ilang taon na ako nag-e-bike, halos puro mid yung gamit ko sa una hub motor, pero ako naputulan lang ako ng kadena sa ilang taon na yun, isang beses lang. Ayun. Tapos medyo luma na yung kadena kayon. Naputulan yan, kaya ayun, okay lang talaga. Pero ayan, bakit isang beses lang ako naputulan sa tinagal-tagal ng mga ilang taon na. Tapos hindi ako nasisiraan ng mga pyesa kasi nga nasa pag-iingat yan ng rider mga kapadyak, ng sumasakay. So ang pinakaunang tips mga kapadyak, kailangan alam nyo kung paano gumamit ng cassette o yung gear natin. Kasi parang sa yan mga kapadyak, parang sa mga motor at saka sasakyan, kailangan magsisimula ka sa lower gear papunta rin sa kasi nga papabilis ka na. Iba yung pang-akyatan, pang-arangkada, at saka iba rin yung dun sa pang-speed na talaga o yung pang-mabilisan na. Ayan. Kasi mga kapadyak, napapansin ko, may mga taong gumagamit ng ganyan na mid motor yung gamit nila pero hindi na sila nag-change ng gear o hindi sila nag-shift. Kasi nga, kung malakas yung motor, di ba, nakakaya naman. Pero ang problema na yan mga kapadyak, yung motor mo parang nilalaspag mo. Kasi yung mga component niyan sa loob, lalo na yung nylon gear dyan, yan madaling masira yan pagka yung hindi ka maingat gumamit. So yan, kailangan pares din sa motor, sa sasakyan, magbigin ka sa sa lower na gear, tapos papabilis, mag shift ka na lang. So
So yan, hindi mo naman kailangan talaga sa ano, sa e-bike, hindi mo naman kailangan talaga nasa pinaka lowest ka talaga. Nasa third o nasa ano ka lang, second o third, ayan, okay lang yan. Kasi nga ano, magaan naman talaga yung ano, yung bike. Yan lang ang kagandahan. Pangalawang tips nga po pala mga kapadyak ay kailangan nakatuno yung derailleur nyo palagi. So pagka nagkakambyo ka, kailangan lilipat talaga yan. Kasi di ba nakaka-experience naman talaga tayo ng ano, sa mga bike natin, mga normal na bike na hindi nakatuno, sobrang delay. Pero nagsishift pa rin. So may mga tao na ganyan na pinapabayaan lang nila habang ano, kasi nagsishift naman kahit na delay, okay lang basta maano. Basta lumilipat, di ba? Pero sa e-bike mga kapadyak, lalo sa mid motor, hindi pwede yung ganyan kasi nga puputok yung ano mo diyan, yung pinakakadena mo. Malalaspag yan. Tapos pag nalaspag yung kadena mo mga kapadyak, kasi nga kung matibay yan, ang sisirain din yan yung pinakakaset. So yan, yung mga ngipin niya, pwedeng mabend yan mga kapadyak sa sobrang lakas ng ano, sobrang lakas ng motor. Kasi nga, lalo na itong ginagamit ko, 1000 watts na motor, 160 yung torque niya, Newton meter. So napakalakas mga kapadyak. Imagine niyo, tapos naka lower gear ka. Pag kayang kumalampag yan na halimbawa gustong lumipat o hindi, parang nagdadalawang isip. Ayan, pwede niyang mabend yung ano mga kapadyak, yung ngipin ano, kasi yung isang kasama ko nagbabike sa una, ganyan yung nangyari. Yung isang ngipin dun sa kaset niya na bend talaga kasi nga malakas yung motor mga kapadyak. 160 pa naman yung ano, yung hatak diyan. Ayan. So yan yung pangalawang tips mga kapadyak, kailangan sobrang ano, nakatuno yung ano mo, yung derailleur mo. So pangatlong tips mga kapadyak, ayan, pangatlo na pala. Yung pangatlong tips mga kapadyak nga pala, ayan o, nag-usap na tayo tungkol sa derailleur, pero merong isang makakasave diyan mga kapadyak. Ay yung ito po yung ano, pag-i-install ng gear shift sensor. Ayan, ipapakita ko po sa picture, ayan. Kada nagkakambyo ka, nagbibigay yan ng halos 1 segundo na ano, na para lumipat yung kadena mo dun sa kabila, pataas ba o pababa. Mamamatay yung motor mga kapadyak na ano, ng 1 segundo. Ayan. So ayan, malaking tulong yan kasi nga kada nagsishift tayo, malaking tulong na yung motor natin habang lumilipat yung ano, yung cambio natin, na walang power yung motor. So napaka-importante yan mga kapadyak, recommended talaga. Ayan. Tapos para naman dun sa mga kapadyak natin dyan, sa mga gumagamit ng e-bike na walang naka-install na ano, na gear shift sensor, ang gawin nyo mga kapadyak, gawin nyo na lang na clutch yung ano nyo, yung pinakapaa o yung pedal. Kasi nga BBS HD, BBS 02, yung mga ganyan, yung mga hindi torque sensor, sobrang importante sana yung may gear shift sensor ka. Pero kung wala, ang gawin mo na lang mga kapadyak, imomostra ko na lang sa kamay ko yung pedal, yung pag-ikot. Mag-pedal ka, ihinto mo, tapos pag hinto, sabay click nung ano, bawas ba o dagdag. Kasi yung motor mga kapadyak, mid motor, pagka umiikot na yan, tapos nagpe-pedal, pag huminto ka ng pag-pedal, yung ano niyan, yung pinakakaset niya mga kapadyak, umiikot pa yan ng konti. So habang nag-shift ka mga kapadyak, wala nang power yung motor pero umiikot ng konti yan. So yun yung maglilipat nung gear mga kapadyak. Kasi nga, ang papansin niyo kung kung wala kang gear sensor mga kapadyak, tapos nakababad lang yung paa mo rin sa pedal, tapos bigla kang nag-gear, kakalantog yan mga kapadyak. So masisira yung ano mo. Hindi naman yan agad masisira, pero syempre parang nilalaspag mo yung motor mo. So yan ang problema. So hanggat maaari nga mga kapadyak, mas maganda na may gear shift sensor ka. Tapos kung wala, kailangan mag-pedal ka, bago ka mag-shift, hinto ka sa pag-pedal, click agad, tapos lilipat na yun, tapos doon ka palang magpe-pedal ulit. So ganyan yung gawin nyo mga kapadyak. Isa pang bonus na tips mga kapadyak, dito nga pala sa mid motor natin, pagka yung papaahon na tayo, halimbawa parehas ng pinuntahan ko ngayon, kung titingnan nyo yung mga ano dyan, yung mga building sa mga bahay, tingnan nyo naman kung gaano kalayo dito, kung gaano kababa. Kasi nga nasa pinakataas tayo ng mga kapadyak. Pero etong etong bike ko, ayan, naakyat niya ng ng sobrang sobrang dali, sobrang easy. Hindi man lang nag-struggle yung motor. Ayan. Ano ba yung technique na ginawa ko? But sobrang easy lang yan makaakyat dito. Hindi naman talaga madali mga kapadyak, parang nagmumotor ka lang yan. Ang gagawin mo, syempre, yung bubuelo ka, yan, napakalaking tulong yan mga kapadyak na pagka yung papaakyat ka sa sobrang matarik. Gamitin mo yung momentum mga kapadyak na na makabuild ka. Tapos habang habang papakyat, maririnig mo naman yung motor mo minsan na na mas lumalakas na yung tunog niya. So ang meaning yan,
nagwo-work na siya ng ano, ng medyo mabigat. So ayan, magbawas ka. Tapos ayan, kung madali na, ayan, hanggang sa pinaka paakyat na talaga. Kung kaya naman ng motor talaga, huwag ka na mag-shift. Pero halimbawa kung gusto mong medyo magaan talaga yung ano, yung pagbabike mo, mag-adjust ka pa ng ano, ng isang gear ulit. Ayan, tapos doon mo na mararamdaman yung ano, na yung motor mo sobrang banayad. Tapos halos hindi mo na maririnig yung motor na nagrereklamo. Ayan. So ayan, napaka-importante mga kapadyak, kasi nga yung iba hindi sila masyadong nagbabawas. Kasi nga kumukaya ng motor naman. So ayun, pinapabayaan na lang dun sa gear na yon. Pero sa akin kasi mga kapadyak, ang tekniko kasi pagka yung medyo naririnig ko na yung motor na na lumalakas na yung niya, yung tunog niya, magbawas ka na. Siyempre, ang ibig sabihin na parang medyo naghihingalo na yung ayan. Pero sa mid motor, etong BBSH mga kapadyak, sa second, third, ayan, ganyan, sobrang okay pa siya, sobrang matarik na na daan. Etong pinaka first mga kapadyak, yung first gear ko, yan, kasi yung gear ratio ng mga kapadyak ng bike ko ay 42, tapos 41 yung sa cassette. So halos 1-to-1 ratio. Pero yung sa cassette ko mga kapadyak, yung pinakamalaking yung 41 teeth na hindi ko na yung ginagamit. Ginagamit ko ngayon mga kapadyak pagka yung may binibili kong mga mabibigat, mga karne, bigas, ganyan. Tapos meron akong trolley sa sa likod na hinihila. So yan, ginagamit ko yan sa paahon, parehas dun sa papunta sa bahay. So sobrang matarik. Ayan, kayang-kaya talaga ng motor pagka nakaganyan lang, pagka naka first gear. Sobrang easy lang kahit gaano kabigat yung yung hinihila ko. So ayan mga kapadyak, yan po yung mga tips na na ibigay ko sa inyo, na sana i-apply niyo ron sa mga gumagamit diyan ng mga mid motor. Kasi nga kailangan din natin alagaan yung natin, yung bike natin, di ba? Yung e-bike. Kasi mahal yung mga component yan mga kapadyak. So ingat-ingat. So ayan mga kapadyak, grabe, tingnan niyo yung paligid dito, napakataas talaga. Tapos ang gagawin ko naman, pupunta ako ron sa mismong glass size elevator yan mga kapadyak. Tapos glass yung yung paligid. So tingnan natin yung view mga kapadyak, gaano kaganda, para makita nyo kung gaano kataas yung pinuntahan natin ngayon. Parehas ang ginagawa ko ngayon mga kapadyak. Ayan, naarangkada ko ngayon, nakatres yung sa gearing ko sa pangatlo. Tapos yung assist ko, pwede kong magsimula sa sa dos, kundi man sa uno, sa assist. Depende yan, kasi dito medyo paahon, so dos yung gagamitin ko. Tapos mas maganda half twist throttle yung gamit nyo mga kapadyak, kasi nga mamomodulate nyo yan konting-konti. Ayan, banayad yung pag ganyan So makapagbigin ka ng mabagal mga kapadyak, di ba? Na hindi mabibigla yung motor. Napakatarik dito mga kapadyak, grabe. Parang hindi pwede yung halos 2 piston dito na na brake. Parang susubsub ka na. Ito nga pala yung pinaka view dito mga kapadyak, grabe, napakaganda. So ayan mga kapadyak, uuwi na lang tayo kasi nga maraming nakatambay doon ng mga bata doon sa mismong area, kaya nga hindi na lang ako mag video ron sa malapit. Napakatarik talaga dito mga kapadyak, grabe. Ito yung nakakasunog ng mga kapadyak, ng brake pads pagka ganito yung babaikan mo palagi araw-araw. Kasi last time na nagbike kami dito, nangitim talaga yung yung rotor ko. Kasi nga yung yung metallic na pads ko na na nakakabit, sobrang nag-init talaga ng grabe, parang halos nasunog na yung kwan. So yun ang kagandahan sa metallic mga kapadyak. Kahit na medyo sobrang init na ng kwan ng rotor, pa rin talaga, malakas yung kapit ng kwan ng preno.
So ayun mga kapadyak, pauwi na po tayo ngayon. Grabe, napaka ano dito, napalamig sa tunnel dito. So ayan mga kapadyak, nagbawas na ako ngayon kasi nga mapakit na ako dito ngayon sa ano, sa bundok. Tapos bawas pa ng isa. Kung napapansin nyo mga kapadyak, pagka nagbawas ako, ang naririnig nyo lang na tunog ay dito. Yung pinaka shifter lang. Kasi nga ano, meron akong gear sensor. Tingnan nyo naman, napakagaan. Tingnan nyo yung paa ko kung gaano. Napakagaan lang nito mga kapadyak, grabe. So ayan, nandito na ako sa bahay mga kapadyak. Nakauwi na. Grabe, napakasarap talaga i-bike.